Oy, nakita mo yun? Teka lang, nung pumalakpak siya, boy, ibig sabihin, ito na rin yung intro. Boy, kasi nga, 2 episode naman katabi. Isipin mo maigi, ladies and gentlemen, kung gaano to ka-genre bending and ka-mentally and psychologically exhausting. Pero, nag-enjoy kami, di ba? Nag-enjoy tayo. Oo naman, nag-enjoy. Dapat sa buhay nag-enjoy. At dapat sa buhay sinasabi at nakikinig kapag narinig mo ang... What's up? My name is Pao, boy. Ay, ang baboy. Yun lang talaga, boy, ang baboy. Jobart. O, timing is everything, ladies and gentlemen. Okay, and this is Eritas. Ay, tanggalin muna natin. Ay, puta, nahulog siya ulit. Okay, sige. Sige, fine. Okay, nahulog siya ulit. Nagdalawa siyang parehas na intro. Ang gusto ka ni Eritas. Playing with the edits. Pinapahirapan mo ang buhay ng editor, which is ako. So ito na nga, no? So kumbaga sa buhay, ang goal mo lang talaga is magkaroon ng trip mo, tapos gawin mo lang siya. Nang masaya. Kaya gagawa ulit kami ng part 2. Kaya ito nakakapagod na. Kahit tostado na utak ko. Pero salita lang naman kasi ang salita kasi medyo may ADHD tendencies ako eh. Hindi, ay, ala, okay, fine. Okay, sige. Mag-break muna kayo. So ang pag-uusapan natin. Sige, tamang intermission muna sila habang sinasalba ni Pri. Tingnan mo maigi to, boy. Boy, tinangki ni Pri. Boy, Michael Jordan. Ganun yun, isang malinis lang minsan. Puro ko kinukupal eh. Isang malinis lang, no? So yun na nga, usapang Oritas tayo. Usapang, yung buong episode namin kanina. Puta, puro lang tayo FLM. Wag naman tayo lang isang subject topic lang for 30 minutes, idol. Pero mahirap kasi kapag sabog-sabog yung sabog-sabog yung mga utak. Pero it makes for a good storyline. So subscribe na, like na, view na. Algorithm gods. Please naman. Okay, so kami ang Eritas, nag-ano na tayo, di ba? And this is Eritas Podcast. Okay. So kami nga ang Eritas Podcast, no? Where we talk about pop culture. Okay. Teka lang. Okay. Rubina, ano to? Okay, teka lang. Mag-updatean tayo. Kanina kasi naging tungkol kay FLM lang. Ngayon mag-Oritas tayo, pero Philippine culture. pero usapang Philippine culture, Filipino pop culture para man lang kahit paano, 'di ba? Maging magpaka-Pilipino man lang. Kumbaga parang hindi tayo pagbibigyan ng algorithm kung hindi natin pagbibigyan ang algorithm ng buhay. Sabi nga Ganun talaga, boy. Ganun talaga. Lakihan mo na itlog mo. Tanga, wala talaga eh. Ganun talaga buhay, Brad. Hindi lahat naman tayo ganun. Ako rin naman, tignan mo ako maigi sa mata, boy. Boy, kaya minsan, yung mga shoutout, mga hardworking Filipino citizen na talagang galing sa mga unfortunate talagang, talagang mga mahihirap na lifestyle or buhay, ang talagang nagkakaroon ng matinding uprise eh, dahil talagang testingin ka eh. Minsan, sige, fine. Dahil Pilipino tayo, ito ang ating intro sa ating Filipino team. I-send mo agad. Unitin ang sedula. I-send mo agad sa eritas.tv@gmail.com. eritas.tv@gmail.com. I-send mo yan agad. Okay. Okay, so yun na nga, usapang update tayo. Okay, teka lang. Sige, yun, may sinulat siya dito sa cellphone niya. Babasahin ko lang, tas siya na yung papatangke ko. Old school Philippine theory and superstitions. Okay, usapang superstitions, pare. O, sige. O, ito na. Hindi, atake na muna tayo. Mamaya na. O, ano yung pinaka-paborito niyong superstition sa Pilipinas? Sige, lagi lang tayo. Mag-name tayo ng some notables. Sige, anong paborito mo? Hindi ko alam to. Like, parang totoo ng bata ako. So, pag tama ba yung malalim na salita? Yumaong is patay na. Pag may yumaong, Sige na, tumino ka na. nang after nang may yumaong, merong may susulpot na monster sa bahay, which means, may monster sa bahay, which means, wag mong patayin yan. Either lola mo yun, lolo, or yung basta yumaong sa buhay mo. So, ewan ko, yan yung kasabihan dahil
Okay. Siyempre bata tayo nun eh. Doon tayo naniwala, doon tayo natakot, and then doon tayo na-respect. Up until today, di ako pumatay ng moto. Okay. Moths, okay. Shoutout nga pala dyan sa aming paboritong Psycho Killer movie. Psycho Killer! Iconic na moth na poster, Silence of the Lambs. Anyways, so balik na tayo. Sige na. Okay, next na tayo. So yung akin naman, ang superstition na parang pinaniwalaan ko dati, kasi tumira rin ako, may 1 year din na tumira ako sa probinsya eh. Yung parang magsasabi ka muna ng tabi-tabi po bago ka iihi. Para hindi ka, baka makaihi ka kasi sa duwende eh. Baka baka kaya malaki yung titi ng mga nasa probinsya. Iniihiyan talaga nila, tapos mamagay yung titi. Nadismaya si kuya mo. Sabi, Shoutout SpongeBob SquarePants. Wambo, Jumbo, Mambo. Wambo, Jumbo, Mambo number 5. Okay, next na tayo. Okay, ikaw So yun yung akin. ako more on yun sa mga patay din eh. Pero yung sa pagpagpag, like, iniisip ko like, paano kaya yung mga multo, paano na, sabi siguro ng mga multo, pagka, kuwari, pupunta silang, patay, di ba? Tapos, pagpag muna tayo, 7-Eleven. Tapos, sabihin siguro multo, putang ina, bakit di na ako makalabas sa 7-Eleven? Tapos, naiisip ko yung mga staff ng 7-Eleven, Sir, wag na po kayo dito magpagpag. 50 na yung multo. Ay, ganun ba yung bobong puta? Yun yung utak niya. Galang-galanta rin no? Hindi ko alam kasi yun yung, ewan ko Siguro kaya dami nagre-resign sa 7-Eleven kasi yan, bibigat na ng balikat. Kakasampa ng mga multo. Ay, graveyard shift kasi the hash slinging slasher. Sabihin ko pa lang yung multo na yan. Shoutout. Kami na kasi mga multo. Hashling slasher, boy. Maangas yun. Bigyan mo akong explanation. Sorry like, I don't know, is Catholic culture nga ba yung pagpag? Siguro. Explain mo saan, hindi ko alam yun man. So, Okay. Hindi mo alam yung papag? Alam mo yung Okay. pagpag, yung tipong, wag kang uuwi sa bahay after 1 hour, I think. Hindi. Yun eh. Like, kung galing kayo sa patay, uwi kayo bago wag kayo didiretso sa bahay kasi susunod yung multo. So, yung iba pupunta muna sa 7-Eleven, sa... Inuulit-ulit mo yung 7-Eleven, pare. Kasi ayun naman talaga siya. Kawawa naman. Shoutout 7-Eleven. 7-Eleven. Sige na. 7-Eleven Eritas Collabo. O kung kayo ay isang 7-Eleven slashy, ano ang pangalan yung flavor? Ay, boy. Tama na, tranquilo. Sabertisos pa tayo. Ako, Cherrylicious, Pretty Boy, Michael Jordan, Vanilla. Tanga ka, boy. Sisig pa rin. Cherry Di ba vanilla, Brad. nabuksan ang sisig na mainit? Brad. Hindi. Sisig flavor na slashy. Hindi ako big fan ng Usapang, slashy. hindi ka mahilig slashy. Okay. Tapos si Gideon, magiging siyang sisig. Gideon Campañero sisig. Bueno. Solid mi hermano. Nakaganon siya doon. Bueno. Imagine mo, Nakaganon. pare, ayaw mo ba itong makita sa 49 pesos mong sisig? Boy! Wait. Ay, okay. Los Sisig Hermanos. Los Sisig Hermanos. Hindi, lagyan mo naman ng Eritas branding. Lagyan mo tayo ng Los Eritas Hermanos. Ayan, boy. Breaking Bad. Itag nyo na at 7-Eleven. These nuts. Sige, ikaw na tayo. Sorry. Hindi, pinapababa. Ayun, tapos, Oo. wait, ayun yung sa 7-Eleven, Yung pagpag. Hindi, sa slushy muna. Yung nga, anong pangalan ng slushy mo? Amoebiasis green apple. Ay. Okay. Context lang kasi pag sa mga hindi pa nagkaka-amoebiasis, pagka nagka-amoebiasis kayong yung parang naglalabas ng organic na matcha pagka O kaya ayun, green. Avant-garde. Dahil fruity yung slushy kaya ayun green apple na lang. Kasi pero pwede rin matcha. Ang dugyot mo, boy. Isipin mo galing kang amoebiasis. Ay, bakit hindi? Ba't nga ba wala pang ganong idea? Tatambayan ng mga performative. Hindi yun nga yung point eh. 7-Eleven, narinig nyo na. Matcha slushy. Thank you. Hindi, kapag nakuha nyo man yun, di ba? Like kami man lang yung Isingit nyo kami na. man lang yung gawin yung national ambassador. Gusto ko pagka Dali na. Gusto ko pagka na-collab natin yung 7-Eleven. Sa 7-Eleven. Nabaliw na, idol. Pagka collab namin yung 7-Eleven, lagay niyo ako sa yung pagbalot ng hotdog, yung mukha ko ron. Tapos yung dulo nung papel, yung ulo ko nakaganon, para yung ulo ko nakadungaw sa dulo ng hotdog.
Ay, wala, yun lang. Maganda yun. Maganda yun. Alam mo, tingnan mo. Seryoso na kasi nito eh. Gantong level brainstorming dito lang, idol. So kung meron diyan, ay, shoutout. Shoutout ko to. Isa tong matinding businessman na hustler. Boy, shoutout Josh Mojica. Puta ragis, yun talaga yung baliw na talagang matinding businessman, boy. Andrew Tate ng Pinas. Tatawa-tawa. Andrew Tate ng Pinas. Andrew Tate ng Divisory. Oy, si Josh Mojica, ang pretty boy Andrew Tate ng Pinas. Ang pretty boy Andrew Tate Justin Bieber ng Na Pinas. nagkaroon ng 90-day suspension. Na nagkaroon ng, hindi. Pero tangina mo, di ba, nagka 90-day suspension ka dahil ang sinakyan mo, supercar, sports car. Porsche? Boy, Porsche. ay wow, nakakahiya naman yan, 90-day suspension. Ano ba yung sa kanya? Ay, shout out, totoo, Sir KCO. Teka lang, kangkong chips. Baka gusto nyo kunin ng 3 oritas, 3 Stooges, no? Sige, ano ang flavor ng kangkong chips nyo? Anong flavor ng kangkong chips nyo? Wag mo sabihing matcha kangkong chips. Wag mo sabihin yun. Kasi ang dugyot nun. Oy, Sir KCO, baka gusto nyo yun. Amibiasis, matcha flavor. Sige, ikaw. Honey butter. Ay, baka meron na. Mukhang masarap mo. Mukhang, totoo ba? Wala pa. Dali na. Honey butter. I-pitch mo na kay Sir. I mean, kasi syempre, Pitch mo. kasi Kausap ko siya ngayon. ang pinaka-favorite ko talaga na chips is yung Calbee honey butter. Baka naman, honey butter, Calbee. Yung mo kay Josh Mojica talaga. Hindi, pero kasi uso na kasi ang honey butter, so kung makalat na yun, why not give it a trend? Honey butter. Okay. Ikaw, anong Ako sa'yo? Kuwari, di ba, nasarap ko si Josh Mojica kasi. Josh Mojica, may idea ako. Napakagandang idea nito. Ayan, puta rin sa'yo. Tangin na to na. Hindi lang to magiging maganda sa business mo. Ito ay makakatulong sa madaming tao. Biogesic flavor na kangkong chips. Yung powder ng biogesic, dudurugin natin. Gagawin natin flavoring sa kangkong chips. Para habang kumakagat sila. Sabihin natin mapait, pero ano yun eh? Like piling panlasa eh. Alam mo, para kayong tanga. Like, kumbaga, like, ay, shout out Sir Josh. Ako. Na-inspire ako kasi sabi ko, nagkakasakit ako. Pait nito eh, pero wala naman, like, isang lunok, pero ang pait eh. Like, isa ba Mas gusto mong uyain? Wait lang. Kung bibigyan mo to ng pansin, like, imagine mo kangkong is healthy. Okay. So, 2 birds in 1 stone na yun, man. Healthy ka na, nagamot ka pa. Actually, ingat. Shout out Sir John Lloyd. Isa yun sa mga idol yan. Yan ang aminin ko si Sir John Lloyd. Si Sir John Lloyd ang Keanu Reeves ng Pilipinas, boy. There's no other ways around it. Tahimik lang, low-key. Nakangiti lang yan, boy. Pero puta, pag nakita mo yung bank account niyan, mas mayaman pa kay 21 Savage. Ay, boy. Nag-shoutout na naman ako. John Lloyd 21 Savage. Combo. Anyways. Ano flavor mo? Ito. So, nagkaroon ako ng idea dyan sa sinabi niyong Josh Mojica, KCO, biogesic powder, no? What if gumawa si Josh Mojica? Ay, puta, ragis ko. Pero sir, shoutout. What if gumawa siya ng na alam niyo yung parang, taquitos na parang one chip challenge, pero hindi siya one chip. O hindi siya one chip na parang sobrang anghang. Etong kangkong chip, one chip challenge na to, meron ka ng multivitamins. Tapos meron ka pang kumbaga parang mamili ka anong kailangan mo, biogesic flavor, parang Centrum flavor. Kumbaga parang yung chips mo, lagyan mo na rin siya ng nutritional vitamin. Oo, di ba? O kunwari. Okay, laxative. Di ba? Ay, wag naman laxative. Hindi, actually medyo pwede. Ay, actually papak ka nun, tas papak ka ng benefit. ng gatas. Di ba? Tambay ka CR. Siguro, di ba? Magdamag. Tamang ka lang doon. Tamang doom scroll ka lang doon, di ba? Tamang 2 hours ng buhay mo. Nasa CR ka. Maraming salamat, Josh Mojica, na maraming wala yung salamat. constipation. Constipation. Okay, Yan na. Okay. Tapos na tayo shoutout. Okay. Next na ano tayo. Okay. Sa pagpag. Paano yung kung nagpagpag ka tapos sa spakul ka pumunta? Like siguro tang ina Alam mo yung people may nakagaling. Oy, wag mo uluhin, Ari. Oy, ulul ka, tol. Sir, Nakagaling yung multo. Sir, tapos na po. Oo, nakagaling no? Parang bigat ang likod ko yung gumagaling. Tapos tapos yung nag-extra service doon sa spakul sabihin,
ate, may 150 ako dito. Tapos pagka masahe niya, tangina, bakit ang lamig? Tapos patay na pala yung minamasahe. Okay, so ganito yung nangyari, no? So ganito yung nangyari, no? So I think nung pumunta ako ng Pampanga para mag-company event, nakapagmasahe ata kami, like parang hindi namin sinadya sa Espacol. O baka siguro yung isa kong tropa. Shout out! Oy, hindi ko sabihin pangalan mo. Hindi, kumbaga parang hindi ko nga rin to isend sa'yo. Hindi doon mo malalaman na pure yung content. Hindi, teka lang. Kasi ang nangyari kasi nung panahon na yun is, maaga kami natapos mag-opisina, nilapag na namin yung mga gamit namin dun sa, syempre pinagstayan namin na hotel, no? Since mayroon kami event. Tapos naglalakad kami, tapos biglang bumanat yung isa kong tropa, medyo malaman. Bumanat siya, gusto niya hindi naman, gusto niya magmasahe. Nagmasahe kami. Okay, ayos, no? Yung masahista ko, parang siyang Amazona. I mean, hindi siya yung, hindi, sige, ganito na lang, tank build, kumbaga parang Hilda, no? Hindi, real talk, Hilda, pero hindi Mobile Legends. More like parang, ano bang Tagalog nun, no? Si Hilda may lifestyle. Aminin ko kinabahan nga ako baka mamaya na-lifestylean ako yun, hindi ko alam eh. Kasi ang nangyari is nagpamasahe ako, tapos biglang nakatulog ako pero hindi naman, parang natulog lang talaga ako, na-relax ako. Hindi ko alam kung may ininom kami. Kasi yung isa kong tropa, talagang sobrang quirky, alam mo parang medyo lasalistang inosente. Oy pare, ano yan, pare? Like, oy pare. Tas nung nakita yung mga Amazon ng mga Hilda, nawala yung ngiti dahil akala nga kasi Espacol. Siguro kasi like parang masaya. Hindi. Ano lang, kanya-kanyang journey. Anyway, so yun na nga, nagising ako, sabi ko, oy, masarap yun, nakatulog ako. Okay, hindi nakatayo yun. Pero tapos nung paglabas ko, dito ako medyo kinabahan kasi dito ko sinabi na parang nakakatakot dahil pumasok ba sa Espacol. Kasi talagang promise, ba't ko kailangan yun? Pero anyways, ito na nga, no. So, lumabas na kami, tapos yung tatlong masahista ando dun sa gilid, puta, nagyoyose sila. Tapos sinabihan ba naman ako, thank you, sir. Putang ina, medyo tumaas yung balahibo ko. Hindi. Pero kumbaga baka mamaya tamang hinala lang ako. Pero nakakatakot kasi dahil bihira lang ako makatulog nang talagang alam mo yung parang yung tulog mo parang iba like iba yung tulog like yung tulog niya parang hindi ko na control, alam mo yung parang yung tulog niya is parang pag nilagyan ka ng anesthesia bago ka parang biglang gumanon hindi ko alam basta ang alam ko is na-experience ko yung mga yan and like medyo kakaiba siya doon ako medyo bumak galing ako pala may takot ako sa hindi masyado na yun pero sa related yun sa Eraserheads at yung nakakatakot kong experience nung humabol sa akin yung libang bading na malalaking mga maskulado, tol. Tol, tandaan nyo, tol, payatot ako na high school noon, pre, nanood ako ng, shout out! Pop culture! Nanood ako ng Eraserheads, ang huling El Bimbo, pero yun yung unang huling El Bimbo, hindi yung pangalawa at pangatlong huling El Bimbo. Yung pangunang huling El Bimbo nung 2009, nasa akin pa rin yung concept, nasa akin pa rin poster niya, shout out, sir! Shout out, sir, sa mga Eraserheads, shout out sa OPM, di ba? Shout out sa OPM. Kami, ang OPM ng Eritas Podcast. Soaring Through the Depths nga pala. Kami ay isang independent trio, no? Independent trio na talagang nagpapaka-artist life. Life is art. Naka-Tyler Durden shit na ako, pare. Anyways, may natuklasan ako sa bullshit, pantalon nakalimutan ko. ko yung tot. May natuklasan ako sa pantalon ko. Ano May yan? zipper pala siya. Pwede gawing short. Maangas. Avant-garde. Wala, yun lang. Capri denim, 2 shorts. Avant-garde. Pormahan niya nga ngayon, parang pormahang Walking Dead. Underneck neck. Walking Dead, Si Daryl. Pantera fanatic. Daryl, no? Si Daryl. Shout out Walking Dead. Sige, dali. So, OPM pala. Original Polish music. Ya pirdole, ya kibidle, kurva. Behemoth pala. Nanonood ka ng Walking Dead? Nung unang 3 episode, tapos wala na, nakalimutan ko. Ay, okay. Okay. Nagbibigay ako ng ano. Okay, sige, fine. Okay. So next topic natin. Okay. Sige, next sa topic. sinabi ni Kuya Gid yun, yung Okay, sa mot sa bahay, kasi ang interesting eh. Amot sa bahay. Maganda nga actually. Maganda pag-usapan siya. Pero ayun. Interesting talaga eh. Like, kasi may nakikita ko dati yung may dumalam na kabayo, tapos bumisita raw si Lolo. Totoo yun man. Basta man, di ako Catholic
hindi ko sinasabi masamang Catholic or something. Basta, surrounded by the Catholics ako. Like, legit, usong-usang superstitious Philippine Catholic system, by the way. So, ito pa yung naranasan ko na hindi ko alam to, Merong tumabi sa akin na multo. Tapos, sabi niya sa akin, Gideon, no, katabi mo yung multo. Parang gumanon ako. Hindi ako nilabutan. Hindi ko alam. Though, ito pa, sige, Wala, nga. bigyan na lang natin ito ng theory. Goosebumps reveal. Oo nga, ayun, tumataas yung goosebumps, balahibo no? mo. O, nag-chicken skin siya. So, ibig sabihin talagang totoong nararamdaman niya to. Pero di ko naramdaman yung meron palang katabing multo. Yung pala, meron na siya. Sa kabila. Basta, di ko alam Anyway, ayoko na pag-usapan tong multo and shit. Hindi, maganda. Gusto ko nga pag-usapan to eh. Ang dami ko pang gusto sabihin, lalo na yung mga hindi ko pa narinig May ano pa tayo, 11 minutes. Ito pa. Superstition to eh. Mga alata naman, ito yung episode natin eh. Oh boy, narinig mo yun. Ganun lang talaga on the spot. O, dali, sige. Hindi ko kayang sabihin tong school na to. Kasi, syempre, doon ako nag-aral. Nung bata pa ako, ayoko lang sabihin, either kinder, elementary, or high school. Di ko sasabihin tong school na to. Though, obvious to, na itong school na to is, sabi daw, quote and unquote, dating sementeryo. Which is, dating sementeryo to, nung time na umiihi ako nung time na yun, nakwento ko nito, very Halloween throwback lang to, Like, sige. umiihi ako nun, takot ako sa bully. Kinalabit ng multo. Okay. Biglang may nag-smash ng pinto. Kinalabit doon ng multo yung titi mo. Ito yung tito sa puta. Ito siguro yung Oy, multo, tito. no? Gago. Yun yung totoo nga. Oy. Tito hits. Tito yung lasing inom. Ay, Literal na hit. literal pag tito yung tipong inuman. Napaka-dark nung ginawa natin. Hindi, If alam mo- you're into dark humor po, kami po ang Eritas. Dark humor to severely medyo parang offensive humor. Pero talagang ano lang, nakakatawa lang. Alam mo, tama na. Ayoko mag-usap ng mga Pilipino shit. Basta sabihin na lang natin to. Mag-brought na ako ng topic na isa pa. Isa sa pinaka-rumor sa mga Philippine pop culture is ito. Ultimate Warrior. Kaya di siya nagparamdam sa WWF the day after nun dahil pumutok daw yung ugat niya. Rumor yun. Big rumor yun sa Pilipinas, di ba? Wrestling na to, wrestling. Okay. Then, ironically, syempre, fan ako ng WWE, syempre, di ba? Like, since we grew up. Then, yun nga, dun ko nakalaman na, hindi pala patay si Ultimate Warrior. Kaka-inducted lang to sa Hall of Fame, Like, the days, 2 days after, dun na siya namatay. Oh, totoo. Which, kaya nga, one of the biggest line in the Philippine pop culture is yung pumutok yung ugat ni Ultimate Warrior. Oo. Sige, ito na. Royal Rumble. Sino man nanalo sa mga Filipino folklore creatures, mythology creatures, no? Ay, Ako alam tingin ko. sino man nanalo. Ito na, sige, mag-name tayo na ito yung mga participants ng Royal Rumble natin, no? Kapre, tikbalang, manananggal, duwende, ano pa? secret entry ako. Tambaluslos. Ano yun? Ano siya? Duwende na malaki yung tite. Ay, puta ragis naman. Talaga. Ang puta ragis naman. Malakas yun. Papakita ko sa kanila yung picture. Pwede mo isabak sa FL? Ito na. Babastusin ko na yung sarili ko. Medyo dirty to. Ayun, no? Shout out here! Tatcha. Hindi kasi sinabi niya kasi duwending malaking titi. So shout out niya. Ito. Pinasad ko yung sarili ko. Ay, mabaho ba? Ayun, no? Tambaluslos. Ay, maganda. Hindi, aesthetic siya, pero malaking, malaki nga talaga. Pakita mo. I-save mo yan dahil kailangan ko yan. Kailangan ko yan, Okay. Malakas yan. The difference lang kasi is, yung iconography. Ay, bigla siyang gumano na yan. Basta believe in yourself, pare. Tanda mo maigi. Ang demonyo or ang figure ng demonyo is just what you interpret it to be. Like, pwede, tanda mo, like, shout out Marilyn Manson. Shout out Marilyn Manson. Ang ino, gumagay yung tambaluslos sa ano. Tumatama talaga dito sa mic. So yun nga, medyo obscene siya, pero conscious conscious commentary. Tapos signature move niya yung kay Rikishi. Okay. Okay, pero paharap. Oo. Paharap. Medyo mabantot talaga tong Ang ina yung tikba inside the ng mic. may doon, gago. Para sa kapatid ko, ano yung nakita mo dyan? Di ko alam. Dali. Tapos ang mga announcer is, nasa table is si Tony Calvento, pati si Ernie Baron. Banggit ka ng banggit kay Calvento. Hindi pa ako nakakanood ng Calvento pa. Sa aminin ko sa'yo. Taga-announce sige, taga-announce yung sa Ghost Fighter. Ay, puta. Oo. Boy, sige na. Ang mananalo. Ay, gago talaga kayo.
Uy, pare. Uy, tama na, tol. Ay! Taguro. Ay, dragon. Dragon may sisi. Mahirap manalo sa buhay, lalo na kung talagang kumag at kupal yung mga kasama mo. Mahirap manalo sa buhay, pero gagawin natin yung negative and turn it to a positive, boy. Naisip ko Talagang tawanan, laugh through my pain. Shout out Kevin Hart. Lapat my pain. Naisip ko pagka ina-announce niya na yung Patay sa na ako. yung tambaluslo signature move sa'yo. Pinasok na ng tambaluslo sa titi sa bibig ng tikbalan. Dragon may Oy, tatlong okay. sisiw. Tama na. 100%. Ako ang pipiliin kong mananalo sa Royal Rumble. Si Aside FLM. dyan sa putaragis na talagang yung autism mo talagang tumutok talaga dyan dun sa tambaluslos na yan. Putaragis naman, pare. Ako, ang pinakapipiliin ko, si Taguro na lang. King ina mo. Siyam daang put siya. Hindi kaya nga, bakit? Pilipino si Taguro Pilipino na si Taguro. At this point, nasa Filipino legendary memes na siya. At this point. So, kumbaga parang, let's treat him with respect. Tandaan mo, yung mga ginawagawang mga tekbalang na yan, invento lang yan ng mga utak natin nung panahon na yun. More so yung energy, naintindihan ko na may mga kapre-kapre. Lolo ko sabi niya, nakakita daw siya ng kapre. Ako nakakita ko ng white lady nung bata ako. Alam mo yun, naglalakad sa sementeryo. May nakita kang puti na medyo luminous. So, kumbaga parang depende na lang kasi siya. Kung sasabihin mo kasi paulit-ulit, makikita mo yan. Siguro Pero pwede na nakita mo. Anyways. Siguro Huwag ka yung naman tambaluslos balik-balik. totoo Ay, Diyos ko ka. Kasi mag-ayos siguro na pag ako. pumunta ang Africa, ang daming tambaluslos doon. Wala na si Kuya Pao. Pagtripan natin. hindi tayo pwedeng gumawa ng mga gantong kanta. Shout out, Gods of the 21st Century. Teka lang. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga gantong mga kanta na may mga malalalim na lyrics kung papakinggan nyo. Tapos biglang magsasabi ka pa ulit-ulit ng tambaluslos. Hindi, kumbaga mamili ka. Kumbaga parang ipresenta mo, ibalansi mo, hayop ka. Yung autistic take mo lumabas eh. Sabihin tayo sa Africa, do you want to see the tambaluslos? Bueno, osas. Jesus. Okay, so meron na lang tayong 4 minutes na ladies and gentlemen. Talagang yung putaragis na tambalustos inabot na ng 5 minuto mahigit, no. So tapos na tayo sa superstition, no. Ladies and gentlemen, ano to, nakapag Filipino wrestling. Ay hindi, ikaw sino pipiliin mong Philippine mythology? Oo, yung matanalo sa Royal Rumble. Dali na. Sino ang Cody Rhodes? Oh boy, patay ka. Ang manananggal na merong I think iconic na patarasas eh. Yung manananggal sa sun? Hindi. Sun. Ito, speaking of alam yung alam kong napapanood nyo to nung bata tayo yung I think it's sun or TNT ba yun? Yung Talk and Text or sun ata yun yung parang merong manananggal. Ay, gagi, alam ko yun. Hindi, ang alam ko yung sports car eh. Ang alam ko yung sports car eh. Yung sa yun sa Fita. Sports car, yung red. Yung red. Anyways. Hindi, pero alam ko yung sinasabi mo. Okay. Kasi ang manananggal kasi is lumilipad siya. Pwede Hindi, siyang yun nga. umatak eh. Mag-teknikalan tayo. Ito yung magandang pag-usapan, hayop kayo. Kumbaga ganito yan, no? Dapat ang pinag-uusapan natin, hayop as ang balusos mo eh. Ganito yan eh, no? Ako kasi tingin ko, medyo underdog dyan underdog dyan si Duwende kasi maliit siya, di ba? Pero yun nga kasi, ang diskarte ng Duwende, kaya parang tingin ko, tanggalin niyo mo yung puki ng inang tambaluslos mo. ang diskarte kasi ng Duwende dyan is wag ka muna magpakita, hayaan mo patayan muna si Capret sa kasi manananggal. Kasi Very- mapagod dyan, stamina tayo. Very Mario yun man. Gets mo ba? Nagpapailalim. Gets mo ba? Very Mario. Kumbaga, mananalo yung Duwende by default kasi lahat na matay na. Kung 'di ba, like isipin mo maigi 'yon. Ako para sa akin na mananalo din. Kasi mapapagod yung manananggal, mapapagod yung lumipad. Bababa yan. Pag yan bumaba, durog yan ng kapre. Kaya nga kaya ang Duwende is parang nagiging Super Mario siya. Pag dahil marami siyang shrooms. Pwede siyang lumaki, pwede siyang maging sabog, pwede siyang magkaroon ng power. Tambaluslos. Ay, putang. Last na. May naisip ako eh. Menis mong hayop. Tingin ko mangyayari kung magro-Royal Rumble, magta-tag team yung Duwende, pati Tambaluslos. Kasi di ba yung Duwende, kaya niyang palakihin yung body parts mo. Makita yung Tambaluslos. Gano'n. Oo. Ako ang Tambaluslos. Ako ang Tambaluslos. Ano to? Alam mo, since bubuan na lang din tayo dito, no? If ever sumabog yung tambaluslos shit na yun, Sir Daryl Yap, baka gusto nyong gawing MMFF, tambaluslos. Di ba? Kumbaga parang bastusan na lang din eh. Pero shoutout. Shoutout to you, sir. Shoutout dyan kay Sir Daryl. May nabenta ako dyan. May nabenta ako kay Sir, yung Adidas Rick Owens ko. Sa dahi ay clothing.
clothing. Nabentahan ko na yan. At alam mo kung sino rin isa sa mga nabentahan. Ay, i-disclose ko to dahil dahil nirerespeto ko siya and dahil naaaliw ko sa kanya dahil hindi siya nanghingi ng kumbaga hindi niya din ginamit yung pangalan niya, nanghingi lang siya ng normal na discount. Sir Josh Callen ng SB19. Sir Josh, kung meron pa yung mga trip na Rick Owens, mga Rap Simmons, usually what I'm dressed in ala A$AP Rocky, maganda yung bago niyang album, i-message nyo lang po ako at Dahi Ay Clothing sa Carousel or i-message nyo po ako sa aking Instagram, ang kapal na mukha ko, no? Pao the Buyer. Boy, ano ibig sabihin nun? Yung ba yung pangatlong album? Yun yung pangatlong album. Sinabi ko na. Ganun siya kadali. Di ba BPI? Ganun siya kadali. BPI. Ganun siya kadali. Like, alam mo parang mga, parang ala Matrix, no? Naka-long leather trench coat, boy. Alam mo yun? Boy. Anyways. Mukhang kontrabida pero tunog bida. Ay, boy, bagong recipe. Anyways, so yun na nga, matabang pananalita, okay? Bago matapos yung Royal Rumble, Tama na sa tambaluslos. Pumagis ka. may isa pang contender na pwede. Alam niyo yung Batibat? Yung... Putang ina mo. Ito. Ay, nako. Ay, hindi, okay lang, normal. Okay. Ayan, yung... Save mo yan. Ano siya, medyo malaking... creature. Tapos, nandadagan siya. Tapos, mababangungot ka. Siguro, yung napuntahan nyo sa Pampanga, may Batibat. Bakit? Nakatulog ka eh. Tapos, Ay, gago ka. tapos diba sabi mga tank bill? Hindi mo. Medyo mukha din silang batibat eh. Diba? Respectfully. Oh, tingnan mo maigi yun. Kasi parang hindi naman ako nangaasar eh. Anyways, so tama nga. Hindi, tama. Ako ang paborito kong type ng fiction is El Chupacabra. Ay, hindi El Chupacabra, Chupacabra. Pero shout out El Chupacabra. Ang paborito kong parang Mexican resto dito na nawala dun sa mall na pinupuntahan ko. Nawala siya. Ang sarap ng tacos nyo, Brad. El Chupacabra. Call me Deadpool, Michael Jordan. O ikaw, sinong, tapos ka na ba? Putang ina mo ka. Hayop ka. WrestleMania, tapos bigla nag-cash in yung Tambaluslos. Kalaban niya Chupacabra. Alam mo yung eto sige. Alam mo yung signature finish ni Big Show, yung punch lang. Yun lang yung signature finish niya, sampalan ka lang niya ng dito, tapos patay ka na. Alam mo yun, talagang mahuhulog ka. Di ba? Isang big, hindi wala na eh. Hindi kasi pagod na ako po kinang ina tang ina. Hindi syempre halata naman na yung Tambaluslos, yun yung nasa title nitong episode na to kasi itong puta ragis na Hayley Williams na to, ignorance talaga yung best friend niya. O narinig mo yun, sobrang tabang pananalita at dahil diyan Okay, dahil dyan, gagawa ulit kami next week. Gagawa ulit kami, basta gagawa kami ulit ng bagong episodes, no? Marami pang paparating, ladies and gentlemen. Tama na, dyan sa puta ragis na yan, more on naman mga usapang shit, pare. Like, yung duwende, sinong ilalaban sa duwende? Wag mo nang sabihin yun. Tama na. Tama na, oh. Tangina mo ka. At dahil dyan, ito na. Yung favorite niya, no? Ay, okay, sige. Sige na. Tapusin mo na. Dali, ano yan? Sige, si Tambaluslos na lang. Tambaluslos. Okay na nga eh. At dahil dyan, no? Tangina mo. My name is Pau. My name is Tambaluslos. Hayop ka. Tangina mo ka. Hindi, wag mo kawain. Erita. Shoutout nga pala sa mga Black Beauty natin dyan. Shoutout nga pala si Manon na wala sa Cat's Eye. Hala, puta ragis. Yung aking Cat's Eye, puso hindi ko kaya, pare. Kaya haven't you heard, of the internet girl? Ay, puta ragis. Pare, shoutout sa mga Cat's Eye. Shoutout sa mga Bini. Shoutout sa mga Black Beauties ko dyan. My name is Pau, diba? My name, sabi mo na. Tambaluslos. Oh, sige na. Jobard! Okay, and this is Rita's podcast, no? So, next time ulit. Yes, hasta luego.